Nagsimula namang dagsain na ng mga mamimili ang tinaguriang fireworks capital of the Philippines, ang Bukawi, Bulacan. Ngayon pa lamang nagtaas na ang presyo ng ilang sikat na uri ng paputok tulad na lamang ng kwitis at sawa. Live mula sa Bukawi, Bulacan, may report si Cedric Castillo. Yes, Joseph, yan yung mga nabanggit mo. No? Para sa mga all-time favorite, ang mga paputok na sawa at kwitis, bad news. Dahil itong dalawang paputok na ito ang tanging mga paputok na nagtaas ng presyo kumpara sa isa nung nakaraang taon. Pero pwede naman daw subukan yung pinakabagong uri ng fountain na ngayong taon lamang daw inilabas sa merkado. Sa packaging ng fountain na ito, malaki at malinaw ang selyo ng pagpasa sa quality test. May instruction sa tamang paggamit at nakasaad na 1 buong minutong pailaw ang itatagal nito. Pero nang orasan namin ang sample video ng fountain na kuha sa cellphone, 1 minute 30 seconds nakislapan ang aming nakita. Ito raw ang pinakabagong darling sa hanay ng mga paputok ngayong taon. Yung mga bumili ng 24, kagaya kahapon, saka ngayon, nagbalikan sila, ito binibili nila, dahil sabi nila maganda. Pagka kumakain kayo, miski matapos ka na, umano pa eh, sumisindi pa eh. Matagal eh. Dito sa Bukawi, Bulacan, aabot sa 300 pesos ang isang piraso ng naturang fountain. Ang kinasanayang mga paputok naman gaya ng Lucis, 5-star at aerial fireworks. Pareho lang ng presyo noong mga nakaraan. Pero dahil mas maunti raw ang naging produksyon ngayong taon, tumaas ng hanggang 50 pesos ang 1,000 rounds ng sawa at 70 sentimos naman kada piraso ng kwitis. Hindi pa man lubusang natutunaw ang ipinag-Noche Buena sa tiyan. Heto't dagsana ang mga mamimili ng paputok sa Bukawi. May ilang bumili ng papira-piraso. Bakit 26 pa lang mamimili na kayo? Kasi marami pong tao, kaya ngayon na wala pa masyadong tao, para maiwasing agawan, sikip matraffic. May iba namang sadyang naglaan ng budget para sa paputok. Meron kami isang nakitang resibo dito kay ma'am, nagkakahalaga ng 11,800 pesos. Paniniwala namin, pag sinalubong mo yung New Year ng maganda rin yung pasok ng taon. Para naman sa mga hindi pa nakakatungtong ng Bukawi, huwag daw mahiyang kumonsulta sa mga nagtitinda. Halimbawa't hindi alam kung ano-ano ang mabibili sa naka-reading budget. I-allocate namin yung budget niya, i-distribute namin para dun sa kasya na gusto niya, pero masaya naman siya. Magde-design ka ng... Magde-design kami. Para sa 1,000, meron pang bata, meron tayong mga igad, tapos ito, kwitis, marami tayong, ayan, talagang 1,000, ito pambata. Bawa ko, bumili ko kayo ng 16 shots. Itinuturo namin na kailangan nila para hindi tumumba, para hindi makapinsala. Wala namang masama na mag-try ka ng mag-canvas ka different store. Compare mo ang price nila kung pare-pareho sila. Pero bihirang-bihirang mangyaring bumabagsak ang presyo. Pataas, hindi pababa. Paalala naman ng PNP, bawal ang pagbebenta ng Watusi, Mother Rackets, Pillbox, Big Bawang, Bin Laden, Goodbye Philippines, Piccolo, Super Lolo, Lolo Thunder, Kwiton, Atomic Big Triangulo, Kabasi, Pop-Up at Goodbye Bading. Bawal din ang paggamit ng boga. Sa Under Republica ka 7183, sa mga manufacturer, sa mga seller, sa mga selling, distributing, tsaka doon sa ating purchasing, pwede silang ma-charge doon ng 6 na taon hanggang 6 na buwan hanggang 1 taong pagkakakulong. At tsaka magkakaroon ng penalty na 20 hanggang 30,000. Pasado man sa standards ang mga paputok na bibilhin, nasa gagamit pa rin daw nakasalalay ang ligtas at mas masayang salubong sa bagong taon. Joseph, paalala pa rin natin sa mga pupunta pa rin dito sa Bukawi, sa Bulacan. Kaninang hapon pa lamang ay nasaksihan na natin ang pagdating ng mga mamimili at maging ang mabigat na daloy ng trapiko. Asahan na raw ang mas siksikan pang sitwasyon pagdating naman ng Biyernes at lalong-lalo na sa weekend. Joseph? Cedric, yung schedule ng bentahan dyan sa Bukawi, ano? Yes, Joseph, usually inaabot sila ng mga midnight. In fact, may mga tindahan nga na inaabot ng hanggang madaling araw. Pero sa pagkakaalam natin, pagdating naman nung December 31, ay minsan mga hanggang alas 8, alas 9 na lang sila ng gabi. Kasi of course, magsa-celebrate din itong mga nagtitinda. At saka kalimitan, taon-taon, ay pagdating ng mga oras na yun, ay ubus na yung kanilang mga paninda, Joseph. Siyempre, yung mga tindahan dyan, may mga permits sila, no? So lahat ng mga nakikita ng mga kababayan natin dyan, legal sila, no?
Tama, Joseph, yun yung pinagmamalaki ng mga nagtitinda rito dahil certified na safe at dekalidad yung mga tinitinda nila dito. At in fact, sa lumipas na maghapon naman, nakita natin na rumoronda yung mga miyembro ng PNP. In fact, may outpost din dun sa isang kanto dito na malapit lamang sa mga tindahan at patuloy silang nagche-check kung meron nagkakaroon ng bentahan ng mga pinagbabawal na paputok, Joseph. Wala naman nababalita na ganon, Joseph. Yung sinasabi ng PNP na Gangnam Bomb o yung mga bagong na-invento mga paputok, anong mga iba't ibang klase ngayon na bagong gimmick dyan sa Bukawi? Yung Gangnam Bomb, Joseph, sinubukan natin magtanong-tanong dito. Well, wala namang umamin. Wala rin nagsabi na nagbebenta rito. At to be honest with you, wala akong idea kung gaano kalakas yun. At talagang bagong-bago yung paputok na yun. Pero kung bibigyan ko para magkaroon lang tayo ng idea, yung Goodbye Philippines pa lang, na talagang kung hindi ako nagkakamali, 1 metro yung haba ng isang side ng triangle yun, ay talagang lubhang napakadelikado na. Ay siguro naman may idea na rin yung publiko at mga kababayan natin na yung mga ganitong klase ng mga bomb na tinatawag nila, siguro wag nang bilhin, Joseph? Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.